Good day mga kating Swidu. Sa araw ngayon, tuturo ko sa inyo ang ating bagong topic. Ang apat na ilaw controlled by individual switch. So sa nakikita nyo, yung method na ito ay pang concrete slab. So makikita natin ito sa mga slab na nakalibing ang ating mga junction box. So dito natin nilalagay ang ating ilaw. Yan. Yung receptacle natin dito. Ito ang actual wiring ng ating ilaw sa mga slab. Yan. Kung gusto nyong meron kayong ceiling o meron kayong naka metal faring na ceiling, siyempre ibang method naman. So dito tayo mag-extend sa butas ng ating junction box. Yan. Kung hindi siya nakalibing or hindi nakalibing yung ating junction box sa slab natin. So ito ang kanyang method. So ang pagpatap naman ng wiring, dito tayo magtatap at dito natin nilagay yung ating ilaw. So kagaya na ginawa natin sa nakaraang video, yan, dito tayo magtatap. Kumbaga ito ang kanyang wiring connection sa slab. So yan, depende sa area ng pagwawiringan nyo kung ano ang method na gagamitin. So simple lang na method. So isang linya lang, direct. Yan. So ipapakita ko sa inyo yung kanyang floor plan para mas malinaw kung anong ibig sabihin ko. Yan. So ngayon may dinrawing ako na floor plan. So isang ilaw sa sala, isang ilaw sa kitchen, isang ilaw sa CR at isang ilaw sa ating room. So basic floor plan lang ito ng bahay. So sa mga maliliit na bahay yan, basic lang. Naka square lang. So kung maglalagay tayo ng, usually sa sala nakalagay yung ating circuit breaker natin. So ganyan ang itsura niyan. Okay. Yan. Yan ang symbol ng circuit breaker natin. Circuit breaker. So ayan. So yan ang ating circuit breaker. So ang pag-connect sa actual wiring, ganyan ang kanyang itsura kapag nasa board lang. Pero kung sa actual wiring, same process lang. Dito naman tayo maglalagay ng ilaw. So lahat ng ilaw ay magdi-distribute tayo ng line 1 at line 2. So ang kanyang source, kumbaga ito. So lahat bigyan natin ng line 1 at line 2. Ito nakasabi line 1, line 2. Source ito, number 12 na wire. Pati dito lahat ng junction box ay dapat may line. So dito tayo magtatap para mabigyan ng source ang kabilang junction box, third junction box, fourth junction box. So ito lang, papadaanin natin ng linya kung ito ang circuit breaker dyan. So sa kanyang floor plan na wiring diagram, ganito lang yan. 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 At ito. Oh, yan. Yan lang kanyang diagram sa floor plan. And then, ang next ay ito. Yung switch natin. So, siyempre, may switch tayo. So, dito dapat ay ilalagay natin switch sa right side. Pabukas ng pinto sa loob. So, dito sa right side. Siyempre, ang kanyang line ay iba. Ito ang imaginary line. Yan, S1, switch yan. Para sa ating kusina, depende kung saan gusto mong switch. Pwede rin dito ilagay mo or dito na lang nasa side. S1, switch 1. Para sa ating CR na switch, dito, S1. At sa ating room. Oh, ayan. Yan lang kasimple yung ating floor diagram ng electrical wiring.
So kung ano ang dyan, ito din ang sa actual. So yan ang sa drawing at ito ang sa actual natin. So iba kasi yung klase kapag may ceiling tayo, hindi nakalubog ng slab. So iba yung ating application. Kumbaga, hindi tayo pinlight ang ating gagamitin. So hindi tayo makakalagay ng ilaw dito ng receptacle natin. So iba, dito tayo. Yung method ng pinlight ay ito lang kasi ang nakalabas at isang ganito flexible hose. So at itatap lang at i-connect lang sa ceiling natin. Pero sa method na to ay slab type. Ito karaniwan na connection or depende sa ilaw o dami. So kapag marami na, maiiba ang ating wiring diagram. So ayan lang muna ang ating gagawin ngayon, ang simple diagram ng ating ilaw. Kagaya lang ito ng isang ilaw at isang switch. Kumbaga dinagdagan lang natin ng tatlo para matry natin o makita niyo kung paano mag-tap ng maramihang ilaw. So ayan, simulan natin ang pag-tap. So para sa ating wire, syempre maglalagay tayo ng dalawa, line 1, line 2 at 15 amperes na circuit breaker. Syempre lahat ng junction box ay magdi-distribute tayo ng source natin para sa line 1 at line 2. Ayan, dalawang wire, sakang dalawang wire dito. Syempre, dalawang wire din sa ating switch. So, ayan. So, ginamit kong same na number ng wire ito, pero sa actual na combination of number 12 at 14 ng ating wire dapat sa ating mga switches. So yan, i-connect na natin, simple lang. So kukunin na natin ang ating ilaw. Sa pag-connect ng wire, syempre kukuha tayo ng isang linya para sa ating line 1. Yan. Para sa ating isang linya, magta-tap tayo para sa ating ilaw, isang line 1. At kukuha tayo ng linya para ma-distribute dito sa second junction box ang line 1 natin, ang isang linya. So ganyan lang. Pag hindi kayo malito, pwede kayong gumamit ng ating color coding na standard, or mag-tagging kayo, pwede nyo lagyan ng electrical tape, masking tape, or sumugat kayo ng konti. Basta tandaan nyo na sakto ang pagka-tap nyo ng line 1 para pag same din dito, kung ano ang line 1 dito, dapat doon din ang line 1 sa kabila. So i-tap na natin. Yung splicing natin ay temporary lang kasi tatanggalin naman natin ito ulit. Yan. Pero sa actual, final na. Siyempre, bigyan natin ng linya yung switch, ang line 2. So line 2. Siyempre, kukuha naman tayo ng isang linya para sa line 2 para mabigyan yung isang junction box ng linya ng line 2. Huwag natin kalimutan na bigyan lahat ng source ang ating junction box para siyempre para gumana ang ating ilaw. At siyempre ang isang wire para sa ating, alam niyo naman ito sa mga karaan kong video, at isa para sa ating switch. So ayan lang, kasimple. So ayan lang, tatlo, ayan para sa ating ilaw. Ayan, kita nyo. Ayan. Para sa ating ilaw. Ito. Ilaw. Line 1. So, ang line 1 niya ay ito. So, ito ang ating line 1. Ayan, line 1. Ang line 2 natin ay ito. So, nagbigay tayo ng linya. So, ito ang line 2 natin. Ayan. So yan. Yan lang ating tandaan. Same process lang dito. Basta ito ang line 1, line 2. So kukuha naman ka ito ng source. Bigyan mo na yung source. Same din dito. Kung anong itsura dito, same din dito. Ang magkaiba lang ito kasi hindi na ka kung magdadagdag ka ng isa, syempre
ganito ang itsura niya. Pero hindi natin magdagdag. Yan. So, same din. So, kung ano dito, same din dito. So, patuloy na natin. So, ayan, tapos na tayo mag-tap ng ating ilaw. So, sa actual niya, itsura, ganyan, nakaganyan. So, maglalagay tayo ng tape para makita natin kung, para neat siya tignan. Yan, yun, naputol pa yung isa. So, sandali lang. Yan. Temporary splicing lang ito guys, kasi mababali yung ating wire. Yan. So, ayan. Ito din. So, ang tandaan lang natin, magmamarkings lang tayo basta line 1 at line 2 para hindi tayo malito or color coding. Ito ang ibig kong sabihin na yan. Sa isa, wala na, konti na lang. So, kumbaga, yung top niya ay dalawang wire. Hindi kagaya nito, may tatlo. So, ayan. Fix na natin at ililibing natin para makita natin yung ating natapos na wiring. So, simple rin naman. Na-discuss ko na din ito. Yung ating switch na pag-connect. So, single pole, single throw. Yan. So, fix ko muna. So, tapos ko ng pagkabit ng ating utility box. So, ito ang kanyang itsura kapag nakabit na sa kanyang junction box. So, dito tayo nag-tap sa loob. Nakita naman natin kanina. Yan. Ito, hindi ko na nilagyan ng kanyang frame kasi for switch on purpose lang. Na naman natin. Yan. So, yan. Try natin kung gumagana bang ating mga ilaw. So, yun. Kung man ang ating breaker natin. Uy, meron na naka-on ng isang ilaw natin. So, yun kung first ilaw natin, second, third, at fourth. So, i-off ko na. On, off, 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 off. Ito ang sa sala, ito ang sa kusina, ito ang sa CR, at ito ang sa kwarto. So, ayan. Sakto ang ating connection. So, simple lang. 4 na valve controlled by individual switch in different location. So, sa next video, ituturo ko na sa inyo kung paano mag-test ng walang source o walang line 1, line 2 o wala pang voltahe galing sa ating circuit breaker. Kung malalaman natin na umiilaw ba ang ating o good connection ba ang ating wiring. Tuturo ko sa inyo sa next video kung paano mag-test kung mayroon bang linya ang ating ilaw kahit walang voltage or wala pang source na nakakonect. Ito na-test natin kasi meron ng current, so matitest natin kung on o umiilaw ba. Pero ititest natin kung wala pang source natin o hindi pa natin tinap sa source sa next video na ito. So ayan, kung nagustuhan yung video ko, huwag mag-subscribe, like and share and comment for more videos. Rometric. Thanks video.